bakit mo kasi ginudge nang hindi ka sigurado kung totoo bang may mangyayaring ganon o nangyari yun. Iyon ang mali doon. Kasi hindi lang naman isa o dalawa ang may parehong reaksyon. Reaksyon yun ng majority. Vice ganda, overreaction nga ba? O judgmental? O pwede rin namang bot. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Alam ko halos lahat sa inyo napanood na itong mga trending na issue na yan at ang mga pangyayari na yan. Itong video na to, panigurado lahat kayo ay napanood na. So sino nga ba ang mali dito? Sino ang talagang dapat na silipin dito sa maling pangyayari na to? Yung babae ba? O yung lalaki? O yung nag-react? Na si Vice Ganda na isang host dito nga sa programa nila na especially for you. So sobrang daming mga opinion, mga haka-haka, mga sabi-sabi na kung ano-ano pa patungkol dito na kung saan ay may nagtatanggol dito kay Vice, may nagtatanggol dito kay Axel sa lalaki at dito dun sa babae na si Christine. So hihimay-himay natin kung ano ba talaga ang mas polidong dahilan kung bakit nangyari yan at kung ano ba talaga dapat ang hindi ginawa para hindi magkaroon ng ganitong matinding issue na kung saan itong babae nga daw ay nag-hysterical na at itong lalaki na si Axel ay napahiya daw. So panoorin natin yan para malaman natin. Let's go! Do that. You ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't do that. Hindi ka pwede nang yan nagnanakaw ng halik. Sorry? So nagsorry. Nagsorry agad yung lalaki na pangalan nga daw ay Axel. So dito pa lang tapos na eh. Dito pa lang tapos na. Bakit nga daw nag-post itong Axel na parang napahiya nga daw at marami ding netizen na nagsasabi na parang pinahiya daw. So himayin natin ng ganito kasimple. Ang host dito, madami. Sikat dito na host ay si Vice Ganda. At siya nga talaga yung mga nakapronta dyan habang sinasagawa yung ano na yan, yung programa na yan. Ang nakita ko dito, tulad na lagi kong tinuturo sa inyo na para makita nyo kung ano ba talaga yung katotohanan ng isang istorya o pangyayari, dapat sinusuri nating mabuti at ina-analyze. Halimbawa, itong ginawa ni Vice Ganda na pagsita kay Axel na bawal nga daw yon at pwede siyang makasuhan. Nagbigay itong babae na si Christine ng statement na kung saan ay hindi naman pala o hindi sa ayaw niya na magpabeso o akala daw yata ibebeso kasi yun yung pangyayari. Tapos itong ang lalaki na si Axel ay hindi naman pala hindi niya totaling gustong ibeso, kumbaga meron silang bro code na tinatawag na kung saan ay parang parang igaganon lang. Alam niyo na yan. Pero hindi niya ibebeso talaga. So ang nag-react dito si Vice Ganda. Nag-react si Vice Ganda. Ang mali dito, hindi natin alam kung bakit wala silang hindi na briefing na bawal ganito ganyan, tanungin muna kung pwede kahit sa backstage no bago sumampa pwede naman kausapin na para di tayo magkaaberya. Yung akala ni Vice Ganda hinusgahan niya, ginudge niya agad yung pumasok na thoughts pa lang yun example, pinapanood niya tulad na sinabi nila pinapanood nila, so akala doon nila hinalikan o bineso. So pumasok sa isip nila lalo ni Vice na hinalikan kasi yung angulo daw doon parang ganon. So ginudge agad ni Vice yung pumasok sa kanyang thoughts, idea, ginudge na agad niya para maging resulta o maging desisyon niya sa utak niya ay ganito yung magiging sagot niya ay hinalikan yata nang hindi pa siya sigurado at base sa statement nila hindi siya sigurado kasi nga daw yung angulo sa kanila ganon na parang hinalikan. So madaming proper way para
kastiguhin o i-warningan o i-briefing na bawal yung ganon. Bukod sa ginudge niya yung mga thoughts pa lang na hindi niya ina-analyze sa utak niya, na hindi siya sigurado, ginudge niya, tapos na-judge niya pa itong tao kasi nga nasabihan niya na eh. Kumbaga yun eh, final na decision niya eh. Ginudge niya na parang hinalikan, kaya nag-react siya na ganon. Pero kung tutuusin, kung hindi mo muna pinagdesisyonan na iyon ang sasabihin mo, na wawarningan mo siya na hindi naman pala niya intention na ganunin, hindi sana magkakaroon ng ganong na kinalabasan ay parang napahiya to lalaki. Sabi ko nga sa inyo, ang daming way para malaman kung kung yung akala niya ganon. Pwede niya munang silipin eh. Silipin niya muna. Oh, gato ba yung nangyari, ganyan. Kasi nagsalita siya agad eh. So nauna yung judgment niya. Tapos pangalawa diyan, nag-overreact siya. Bakit siya nag-overreact? Kasi nga sinabi niya na agad. Naging parang nilabas niya na agad eh. So naano yung mga manonood na ay, may something na nangyari, ganyan ganyan. So si Vice Ganda ang nagpresenta niyan na merong ganon, which is kaya namang ayusin sa maayos na pamamaraan. So tuloy natin. Maraming nga din mga memes na kumakalat na ganyan, na yung iba nga daw sa madalas na pangyayari pag pogi nga daw nagpapakis, hindi ganun kaganda yung imahe ay ayaw. So, tuloy pa natin yan. Kanina nakis ka. Nauna pa dun sa pinili mo. Hi guys. So yun nga, nagkaroon ng epekto dun sa babae. Madami nga ako naging nababasa noon kasi na-observe ko yung mga pangyayari. Natatawa ako dun sa ibang nagko-comment na scripted daw, na marketing strategy o pa-hype lang. Di natin alam eh. Yun ang hindi natin alam kung totoo yung mga ganun. Pero mag-stick tayo dito sa naging issue. So panoorin natin tong statement ng lalaki. Magsasalita lang po ako about sa issue ni Christine saka ni Axel. Since kapatid ko po yung ex ni Christine, nag-send po siya sa akin ng video na pinapaliwanag po yung nangyari about dito sa issue. Kasi wala daw naniniwala kay Christine, sinasabihan daw na sinungaling at kung ano-ano pa. At ang dami na nagme-message sa kanya. Gusto na nilang ilinaw o linawin. Ito yung chat namin, yung conversation namin ng kapatid ko. Disclaimer lang po, yung video na yon galing po sa kapatid ni Christine, tapos sinend lang po sa kapatid ko. And then, kaya po na magkasama sila ngayon kasi tinawagan po ng Showtime o tinawagan po ng isa sa staff ng mga Showtime yung kapatid ko para i-comfort si Christine since nag-hysterical na daw po. And wala po silang kasama kasi naglilipat po ng bahay sila Christine. Kaya po pinapunta ng Showtime yung kapatid ko sa bahay nila. Panoorin niyo po yung mga video para malaman niyo po yung totoong nangyari. Ito po yung video, ito flash po dito. Yung mapapanood niyo po na video is kuha right after ng pagbibigay ng statement ni Miss Vice Ganda sa Showtime kanina. And then tumawag po agad yung staff ng Showtime kay Christine. And ayun po yung usapan nila. Alam ko po na hindi tama na i-post ko to kasi alam ko po na private yung usapan nila. Pero hindi rin po tama na ibabash si Christine nang dahil sa mga pagkakamali. O wala po akong sinisisi na tao. Pero kasi nasisira po yung buhay ni Christine ngayon. And nakasama ko po siya dito sa bahay matagal po. Kaya pinagtatanggol ko din po. Yung statement, yung dalawang video na release mo, ano yung unang sabi mo, hindi ka naman ako. Hindi mo kasi explain mo muna. Tatlong video nga po ko eh. Kaya tatlong video ka, na iba-iba din yung sinabi. Hindi po, iba-iba. Paulit-ulit ko po. In-exaggerate ko lang po. Kasi Exaggerate. mga tao na nire-replyan ko po sila kasi hindi nila mag-get yung point ko. Hindi niya magigets lang po eh, kasi ang trabaho kasi nila ay mag-bash. So kahit anong Kasi yung katawan natin nagre-react siya. So yun nga, nagkaroon na ng mga ganitong mga pangyayari.
Hindi natin tuloy alam kung mas lalala pa to o maayos agad. Pero para sa akin na madali na dapat yun madali na dapat maayos yun o ma-fix. Tsaka yung tono ng usapan nila. So hindi natin alam kung ano yun. Pero nakita naman natin yung babae naging emotional na. Tuloy natin to. Automatic, di ba? So, Ito yung sa may pagyayari ng programa nila na hihingi dapat siya ng pasensya sa publiko yata. Babawiin daw ni Vice Ganda. Pero dun sa lalaki, nag-apology siya. Hindi ko lang alam dun sa babae kung nag-apology siya. So panoorin natin Parang hindi kita sa TV, ayun, sa angulo. Pero yung angulo namin dito sa host, talagang pati yung ibang Yun ang sinasabi ko. Yung angulo daw nila do sa pwesto nila ng mga host parang bineso o hinalikan. Kaya sinasabi nga nitong si Vice Ganda, may karapatan daw yung babae na tumanggi, lalo daw kung naano yung boundaries niya. Ang mali kasi dito ang mali dito is bakit mo kasi ginudge nang hindi ka sigurado kung totoo bang may mangyayaring ganon o nangyari yun. Iyon ang pinakamatinding mali doon. Alam mo palang hindi ka sure na ganon ang pangyayari, magsasalita ka agad based dun sa pumasok na thoughts mo na hindi ka sure kung talagang ganun ba, na ang kakalabasan ay pwede mong mapahiya yung lalaki kasi parang mapagbibintangan mo siya Tapos marami pang nanonood kasi nasa TV, may live pa sa YouTube. So ang dating nun sa mga manonood ay mapapahiya yung lalaki. Tapos yung lalaki ay nag-post din yata na parang napahiya siya. Yun. Mali si Vice Ganda ng pagkakadesisyon. Nag-overreact siya based doon sa mali niyang pag-judge sa mga thoughts na pumasok sa kanya. Kaya ang lumabas, ayan, nagkaroon ng problema parehas. Halos lahat naman sila nabash Pero ang pinaka bottom line kasi dito, yung kung paano nagdesisyon si Vice Ganda na naging reaction niya at nauwi na para ma-judge yung babae at yung lalaki, halos din siya ma-judge din talaga. Pero siya talaga ang pinaka may mali dito. Siya talaga ang may pinaka mali dito. Tuloy natin. talaga kita rin ng mga kaya nga tinanong ko rin sa psychologist kahapon, sabi niya, tama po ba yun na mali yung reaksyon namin? Sabi, hindi natin masasabing mali, tama po ba yun na mali ang reaksyon namin? Sabi niya, hindi natin masasabing mali ang reaksyon nyo kasi hindi lang naman isa o dalawa ang may parehong reaksyon. Reaksyon yun ng majority na ng Sino psychologist yun? Joke lang. Kasi para sa akin, yung dalawa ang nakakaalam ng tunay na mangyayari sa kanila. Kung nakausap nyo na both yung babae at yung lalaki, so alam nyo na dapat yung sagot. Kasi napakasimple, ipapaliwanag mo yun May nakita akong umiinom ng alak. Isang babae, isang lalaki. Yung lalaki yung Axel, yung babae yung Christine. So ikaw ngayon, sabihin natin chaperone ka muna. Nakita mo sila. Yung isa na parang yung facial reaction niya is napaitan siya dun sa alak na ininom niya. Yung lalaki, dire-diretso lagok, walang facial reaction na na mapait na anuan sa ng alak. So, ang magiging expression, magiging thoughts mo ay hindi nagustuhan nung babae yung alak. Kasi makikita mo sa facial reaction niya o kahit sa body language na ganon, na parang ayaw. So, magsasalita ka ngayon. Yung babae, ayaw yata uminom ng alak. Hindi nagustuhan yung alak, di yata umiinom yan. Bla bla bla. Tapos syempre, sabihin mo ngayon sa lalaki na, bakit ganon, ganyan, di yata ganyan. So, lalawak na yung simpleng pangyayari na na-judge kasi nang hindi mo alam o hindi mo tinimbang, hindi mo inanalyze kung ano ba talaga yung tunay na nangyari. So, ganyan ang nangyari dito sa segment nila. Na ginudge mo agad yung thoughts pa lang at hindi ka pala sigurado, nagbitaw ka na agad ng salita. Alam nyo ano mahirap dito? Maraming nanonood.
marami nakakapanood. Kasi kung ganyan ang ipipid natin sa mga tao, sa mga kababayan natin, sa mga kabataan, eh manonormalize yung ganyan. Babawiin mo pa yung yung public apology mo. Yun nga dapat ang kauna-unahan mo munang ginawa. O sabihin mo ng pangalawa, mag-sorry ka muna dun sa Axel at dito sa babae, yung Christine. Tapos talagang dapat hindi mo makalimutan mag-apology sa mga manonood, sa mga taong nakakapanood ng segment nyo na yan. Alam mo kung bakit? Kasi sila yung pinapakain mo ng mga wisdom mo na kapag nagpapayo ka dyan. Natawa nga ako kasi kilala to si Vice Ganda bilang comedian. So nagugulat na lang ako na nag-a-advise si Vice Ganda ng about relationship na parang ang dating sa akin lang para sa akin, no, pwede yung sasabihin ko dito, pwede mong itapon kung wala kang makukuha. Pwede ka ring mag-grab kung pwede mo ring i-grab kung gusto mo na sa tingin mo ay okay. Kasi kilala siya bilang comedian. So hindi ko alam kung bakit siya ang naging main na parang taga pronta o host na alam naman natin pagka komedyante parang siya yung bumubuo o siya yung nagpapasaya ng isang palabas, parang ganon. So natural 'yon. Kasi ang dating naging parang main niya na yung mag-a-advise ng ng about sa relationship, which is para sa akin ay hindi compatible yung wisdom na binibitawan ni Vice Ganda dito sa relationship na which is ang nakaligay diyan ay babae at lalaki. So wala akong ibang dito, no, kasi yan naman talaga. Kung bibigyan niyo to ng masamang interpretasyon, nasa inyo na yon. Pero para sa akin hindi siya compatible. Pwede pa siguro kung si Bong Navarro, si Ann Curtis o si Kim Chiu o yung iba pang may mga experience both sa boy and girl relationship. Nagigets nyo ba? Wala akong ibig sabihin dito, nag-i-stick lang ako sa reality, sa katotohanan na kasi yan yung tao diyan boy and girl di ba? Kumbaga magpipit in siya siguro kung ang guest diyan ay isang LGBT like ayun, kahit anong LGBT diyan. So magpipit doon yung wisdom na experience niya sa love life, mga na-experience niya, mas magpipit doon para doon. Wala akong personaling galit na kahit anong gender maya, kahit anong uri man ng tao yan. Ang para sa akin lang dito ay binigyan ko lang ng magandang o mas accurate na idea para dito sa issue na to. Nasa inyo na yon. Kung sa tingin nyo ay mali, itapon nyo. Kung sa tingin nyo na ay tama, grab nyo. Kung gusto nyo paniwalaan o hindi, okay lang. Kumbaga, opinion lamang ito. Kasi sa sobrang dami ng opinion dito, kabila kung ano-ano na. Kumbaga, isa lang din tayo sa nagbigay dito ng opinion natin. So, tuloy natin. Doon sa silid Last, no, kung mapapansin nyo kasi dito sa mga host din at ibang mga audience nila dyan, ay dyan sa studio kung mapapansin nyo doon sa video ang nag-react si Vice Ganda at mayroon pang parang isang babae, hindi ko alam kung sino yung nag-react. Tapos halos karamihan na, halos majority na hindi naman nag-react yung mga ibang host. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin hindi sila sigurado sa nakita nila, kaya hindi sila nag-judge. Kasi kung nakita nila o eto nga tulad ng sasabihin natin, mag-overreact sila at i-judge nila yon, siguro nakapag-isip-isip sila na teka hintayin ko muna, parang ganon, no? Kasi si Vice Ganda pinangunahan niya na oy, alam niyo bang bawal ganyan. Pinangunahan niya nang hindi pa pala siya sigurado. So kung meron pala siyang mga kapwa niya host na hindi agad nag-judge sa pangyayari at naghintay ng tama o proper way kung paano maiaayos yan at para hindi na maulit yan o para pangaralan
warningan si Axel, tanungin si Christine. Kumbaga, may proper way para pag-usapan kung ano yung nangyari na yun eh. O warningan nga. Ayun nga, para maayos. Diyan pa lang pipix na yun eh. Ang mali lang talaga diyan, kung makikita nyo nga, nag-react sila, pero may makasamaan silang hindi naman nag-react. Kaya sa kanya nagmula yung ibig sabihin na parang ano no, parang binebeso o ikikis ni Axel yung babae. O sabihin na natin dito sa audience, may nakapansin din na parang ganon. Ang tawag kasi diyan akala. Ang tawag diyan akala, na yung mga audience makikita din nila na natural yan, na ayun, maisip nila akala, ay akala ko hahalikan, din naman pala, pero hindi sila nag-react. Tapos meron din namang iba na nag-o-observe lang, na hindi agad nila ginajudge. So both parehas meron ganyan, no. Tapos nga dito nga, dahil host ka, iba ka sa audience. So malaki ang impluwensya mo diyan, at bilang ikaw ang mag-i-influence, magpipid sa tao, sa mga manonood ng mga sasabihin mo, kasi kadalasan mga panatiko maniniwala talaga at maniniwala. So nag-react ka ng ganun nang hindi ka pa sigurado, doon lang tayo nagkamali. Yun lang yun. Kaya ang kailangan siguro diyan, mag-apologize ka mag-apologize ka na, ituloy mo na yon, kasi wala namang mawawala sa iyo doon eh, na mag-apologize, kasi hinihingi din ng mga tao yun eh, na lalo yung ibang mga nanonood sa iyo, na tama lang naman na ituloy mo yung apology mo, kasi nga ginudge mo agad yung akala mo lang na ganun ang gagawin, pero hindi naman pala. Tapos siyempre, katumbas nga nun, na-judge mo na rin yung Axel, at ayun nga, ang naging epekto parang napahiya. So nagduktong-duktong na yon. Tapos nag-overreact ka based doon sa emotion o sa thoughts mo na hindi ka pa pala sigurado. So parang pwedeng overreaction, or pwedeng naging judgmental ka sa nangyari na yon. So yun lang, Kabataan TV. Subscribe, follow, share. Pwede kayong mag-comment dito. Malaya kayong magbigay ng inyong mga opinion. Kabataan TV, KBTN. Think and analyze. Let's go!